Mukhang mahihirapan na nito si Senator Risa Hontiveros na siraan pa ang Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Quiboloy, lalo nga't itinalaga na si dating Pangulong Duterte bilang bagong administrator ng Kingdom of Jesus Christ Properties. Kaya't Duterte na naman ang kanilang makakalaban sa kakapaniran ni Hontiveros sa mga Duterte at kay Quiboloy. Lumabas ngayon ang mga balita at umalingasaw na tilang tinawag na kirida itong si Hontiveros. Ayon nga yan sa mga nagrally noon sa Liwasang Bonifacio. At nang pumutok ang balitang yan, heto pa ang post ni Ms. Sugando Sasot. Papaano ka magiging oposisyon ang kapatid mo kabit ng kabarkada nang dapat oposisyon ka? Parang awkward na nagpapakain ng KIPIA kapatid mo sa barkada. Tapos ikaw mag-oppose, di ba? Nakikinabang ang barkada sa iyo post mo. At ang KIPAY ng kapatid mo nakikinabang rin. So mahirap yun. Plot po ito ng political drama na sinusulat ko. Sabay napatanong pa ang Manila Bulletin writer na si Ms. Cruzette Laureta Chu. Yung akala mong anti-Marcos si Risa Hontiveros, anti-Quiboloy pala. Heto pa ang sabi ng isang DDS na si Tio Moreno. Pastor Apollo Quiboloy is one of the most significant people working with Dutertes. He is influential not only as a pastor at Kingdom of Jesus Christ, but also as the owner of a school, JMC, and a news network, SMNI. This is also one of the reasons they are working to shut down SMNI, as it is the sole network that gives voice to the Dutertes, covers BP Sara's accomplishments as Vice President and Deputy Secretary, and helps Digong to continue to extend his influence despite the fact that he is now an ordinary citizen. By hobbling Pastor Apollo Quiboloy, they are also destroying the means, influence, and assistance he may provide to VP Sara if she decides to run for president, and much more so to Digong if he decides to run for senator next year. Take note that Quiboloy has helped a number of government officials, as MNI was highly effective in supporting BBM to win the 2022 presidential elections, knowing that no one cares about him except bloggers or vloggers and the SMNI. Having two Dutertes in both the executive and legislative branches is a nightmare for any other politician seeking a higher position. They are well aware of the Dutertes' political capital. They seek to destroy Dutertes' grassroots support because it is their most powerful weapon. And it is precisely why they constantly win. The way I see it, that Ayuda move is their attempt to garner more voters. It's an indirect attempt to buy votes, particularly given the forthcoming elections. The many winners in Lotto is one of their means of funding their efforts to silence ordinary critics and cripple those with connections to the Dutertes. It is only during this admin that we have weekly Lotto winners. It's really not giving. Moreover, the Liberal Party does not want another Duterte to be in power. They understood it was very easy to disparage the Marcoses, especially since they had a bad image in the past, and supporters were turning their backs owing to the present administration's gross incompetence. The Dutertes are the biggest deal now, not the Marcoses, if you observe left and right demolition campaigns against them. That is a shallow political tactic employed by losers. We must remain vigilant, for the true enemies are those who cloak themselves in the guise of righteousness, yet beneath their facade lie corrupt intentions. They exploit governmental platforms to disseminate toxic ideologies, poisoning the minds of the populace. At sa mga natatanggap na paninira ngayon sa mga Duterte mula sa mga makakaliwang grupo, mga dilawan at mga ilang loyalista na ayaw sa mga Duterte, ay narito ang sagot at reaksyon ng isang kilalang influencer na si I Am Sean Wayne.
Narito ang full video, panoorin natin. Pinalagan ni Vice President Sara Duterte ang anyay mga black propaganda laban sa kanya. Ang layunin ay sirain ang aking integridad at gumawa ng imahe na ako ay isang mamamatay tao, na korap, abusado, taksil, at isang warlord. Bukod sa mga dati ng isyong ibinato laban sa kanya o sa Department of Education kung saan siya ang kalihim, binanggit niya rin ang ilang kumakalat na post pero peki naman, tulad ng pabaon o ayuda sa mga mag-aaral, pati pag-uugnay sa kanya sa Davao Death Squad. Ang mga paniniray nagkukubli umano sa personal at politikal na interes para isuko anya ang kanyang sinumpaang tungkulin. Ito guys, no, I'm not even sure kung may nag-i-exist pa bang supporter ng both ni VP Sara at saka ni PBBM. Obviously, naghahati na ang dagat. At dito makikita mo yung bangayan ng mga loyalista at saka ng mga DDS. Other than that, makikita mo rin dyan yung grabing propagandang ginagawa kay VP Sara. Kung iisipin nga natin, kung i-compare ko, buti walang gumaganyan kay PBBM, gaya nung ginagawa kay VP Sara. Yung the more na inaatake si VP Sara, the way I see it, the more na netitreten sila, sa hindi ko alam kung bakit, kung ano. Diba? Aminin man natin sa hindi, may mga bagay na nangyayari ngayon sa administrasyon ni PBBM na hindi na natin nagugustuhan. Natatawa lang din ako sa paulit-ulit na tinatanong, bakit daw si VP Sara hindi nagbibigay ng komento tungkol sa ginagawa ng China? Karamihan pa sa mga nagtatanong na, yan yung pa yung mga pinakamatatalinong alam ko. So, dapat ba magbigay ng komento si VP Sara tungkol sa ginagawa ng China knowing that merong presidente na dapat siyang nagsasalita tungkol doon? Kaya hindi ko talaga makita yung point na bakit kailangan magbigay ng komento ni VP Sara tungkol sa ginagawa ng China. Hindi po kasi uso kay VP Sara yung manapaw ng tao. Most probably out of respect kay PBBM. Siyempre, hayaan niya si PBBM na magsalita. Siya dapat nagsasalita patungkol dyan. In the first place, siya naman talaga yung presidente, hindi naman si VP Sara. Another thing, ang hindi ko talaga maintindihan hanggang ngayon, na sa sobrang creative ng mga Pilipino, yung pagiging creative nila is yung on the negative, yung may paninira. Aminin nyo man sa hindi, karamihan sa mga to, no, hindi ko nalalatin, pero karamihan sa mga gumagawa ng mga kwento at nagpapakalat ng maling kwento about kay VP Sara, is bayad yan. Because the first thing that you're going to ask the person, what's in it for you? Ano mapapala mo kung sisira mo si VP Sara? At ang naninira kay VP Sara, isang normal na Pilipino, isang simpleng Pinoy. You really think gagawa yan ng mga kung ano-ano, kung hindi yan protektado, o may basbas, o nabayaran? Sige nga, kung ikaw tatanungin ko, ano mapapala mo bilang isang normal na Pilipino? Gaya halimbawa ko, siraan ko si PBBM. Ano mapapala ko dun? Diba? Mag-viral? Kikita ako? Hindi siguro. Hindi enough yung stress na makukuha ko sa pera, diba? Hindi enough yung pera, rather, na makukuha ko sa stress na ibibigay sa akin ng mga supporter ng kung sino-sino. Not unless siguro, kung halimbawa, may mga perang involved yan. Definitely. Kanina nga lang guys, pinapanood ko yung news, no? Na in-interview ng mga taga-SMNI, yung mga tao na nagsabi na sila daw ay binayaran lang para umattend ng rally. It turned out na may isang vlogger na ang pangalan in-identify ng mga binayaran ng 100 na si Ninong Barzaga. Diba? It's the same person na nakita at napanood ko na inaatake rin si VP Sara. I really don't get it eh. Diba? With or without that issue, I think Ninong Barzaga is doing well with his contents, di ba? Okay naman siya. Marami naman nanonood sa kanya. Pero for him to say something like that to harm people, di ba? Based on sa mga kwento ng tao, anong point? Kung palagang ka ba ni VP Sara, kasuhan ka ni VP Sara, kasuhan ka ng SMNI, kasuhan ka ng mga taong ginagumo ko, no? Di ba? Saka dadamputin. Sino nga tutubos sa'yo? Unless may nag-hire sa kanila, di ba? May nag-hire sa mga taong to para gumawa ng mga propaganda against kay VP Sara.
Ngayon, kung talagang may issue, gaya ng sinasabi nila, na si VP Sara daw ay may lalaki, tapos meron daw yung 125 million na nakuha, yung 100... If you do the math, it will never add up. In terms of information, kung babanggain mo yung mga information, it will never add up. So far, no, between BBM and Inday Sara, mas nakikita kasi natin, no? Ako personally, mas nakikita ko na na-fulfill ni VP Sara yung mga sinumpaan niya para sa kanya, yung mga naka-mandate sa kanya. With PBBM, diba? Ako personally, hindi ko nagustuhan yung paano siya trinato ng isang reporter. Hindi na rin yun bago. Bakit? Kasi even PRRD, not with the same person, not with the same reporter, pero nakaranas si PRRD ng pambabastos din sa mga foreign journalists. Yung mga bagay na yan, dapat nagkakaisa rin tayo kahit paano. Diba? At the same time, kung pinoprotektahan nyo si PBBM, dapat pinoprotektahan nyo rin si VP Sara. Mapapansin nyo, despite of all the issues and controversy, VP Sara is sticking with PBBM. Diba? If we're following her lead, then ito doon na natin. Let's just focus kung ano ang hindi pa nagagawa ni PBBM. Singilin natin siya doon based sa kanyang mga pinagsasabi during the election, based doon sa mga sinasabi niya sa SONA. Singilin natin siya ron. And marami naman talaga ako nakikita na yun naman ang ginagawa. Hindi lang naman ikaw na, halimbawa, yung mga loyalista na nagkiklaim na loyalista daw sila kahit first time lang na bumoto ka sa isang Marcos, biglang naging loyalista. Kung talagang para kayo sa bansa, na pag may nakikita kayong mali, either, it's not only VP Sara or BBM, either sa dalawa or kahit sinong politiko, sana i-call out natin lahat. In the first place, pare-pareho natin binoto yung mga yan. Pare-pareho natin pinapasweldo yan. So, deserve natin kung ano yung sinasabi nila. Kasi, based nga doon sa mga pinagsasabi nila during SONA, during election, yun yung pinangahawakan natin. Yan natin sila binoto diba? I-elevate na natin ng kaunti yung sinasabi nila nangako na kailangan to pa rin. Dapat pag sinabi mo, gawin mo. Diba? Anyway. Hindi naman pala ganoon kalinis itong Senator Risa Ontiveros. Akala mo naman napakalinis. Kung ganoon-ganoon na lamang tirahin si Pastor Apollo Quiboloy at ang mga Duterte. Ano ang inyong masasabi? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like.